Gabi ng Setyembre 24, 1993. Sa loob ng isang exclusive condominium sa Ermita, Manila. Partikular sa number 49 Blair House. Tila napakatahimik ng paligid. Pero sa loob ng kondo na ito, ang pagsasama ni Elsa Castillo at ng kanyang partner na si Stephen Wisenhunt ay nasa bingit na ng gulo. Si Stephen, na isang Amerikanong businessman, ay kilala sa lugar bilang isang taong may kaya at respetado. Pero noong gabing iyon, ibang mukha ni Stephen ang lumabas. Bandang 8:00, nagsimula ang isang matinding sigawan sa loob ng kanilang kwarto sa second floor. Hindi na ito yung ordinaryong away mag-asawa na naririnig ng mga kasambahay nila sa bahay. Habang nagtatalo ang dalawa, naririnig ng mga katulong sa baba ang bawat klabog at bawat pagbasag ng mga gamit. Sa gitna ng sigawan, lumalabas ang mga sumbat tungkol sa selos at sa mga problemang matagal na nilang kinikimkim. Hindi nagtagal, biglang tumahimik ang kwarto. Pero ang katahimikang iyon ay hindi dahil nagbati na sila. Sa puntong ito, nagawa na ni Stephen ang isang bagay na hindi na niya mababawi. Si Elsa, na walang kaalam-alam na ito na ang huling gabi niya, ay kinitla ng buhay sa gitna ng matinding galit ni Stephen. Dito na pumasok sa eksena ang driver ni Stephen, na si Demetrio Demi Ravelo. Pinatawag siya ni Stephen sa loob ng bahay. Isipin niyo ang takot ni Demi nang makita niya ang kalagayan ni Elsa sa loob ng kwarto. Pero sa halip na tumawag ng pulis, inutusan ni Stephen si Demi na tulungan siyang ayusin ang gulong na gawa niya. Dahil sa takot sa kanyang amo, sumunod si Demi. Mula 11:00 ng gabi hanggang madaling araw ng Setyembre 25, ang banyo sa loob ng bahay sa Blair House ay naging saksi sa isang karumal-dumal na gawain. Kung umabot ka na sa bahaging ito ng kwento, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel dahil ang susunod na mangyayari ay ang bahagi ng kwento na talagang magpapabago sa lahat. Gamit ang isang lagari at mga kutsilyo mula sa kusina, sinimulan nilang pagpira-pirasuhin ang katawan ni Elsa. Habang ginagawa nila ito, inutusan ni Stephen si Demi na kuskusin ang bawat patak ng dugo sa sahig at sa dingding. Kailangan nilang siguraduhin na paggising ng mga kasambahay sa umaga, mukhang walang nangyari. Pinahlot nila ang mga bahagi ng katawan ni Elsa sa mga itim na garbage bag at isinilid sa mga balikbayan box. Bandang 3:00 ng madaling araw, bitbit ang mga mabigat na box, dahan-dahan silang lumabas ng bahay at isinakay ito sa sasakyan ni Stephen. Pagdaan nila sa gate ng subdivision, tumango pa si Stephen sa guard na parang ordinaryong pag-alis lang para magtrabaho. Nagmaneho sila hanggang sa isang liblib na lugar sa San Pedro, Laguna. Doon, itinapon nila ang mga bahagi ng katawan ni Elsa sa magkakahiwalay na lugar. Yung iba sa damuhan, yung iba sa kanal. Ang plano ni Stephen, kapag hindi na mahanap ang buong katawan ni Elsa, hindi na ito makikilala ng kahit sino. Pag-uwi nila sa Blair House bago mag-umaga, naglinis pa ulit si Demi. Nilabhan ang mga basahan, inayos ang mga gamit na nabasag, at pilit na ibinalik ang lahat sa normal. Nang sumikat ang araw, lumabas si Stephen sa kanyang kwarto at nag-almusal na parang walang nangyari. Nang hanapin ng mga kasambahay si Elsa, ang sagot lang ni Stephen, "Umalis siya kagabi, hindi ko alam kung nasaan." Pero hindi alam ni Stephen, ang pamilya ni Elsa ay nagsisimula na ring magtaka. Ang bawat tawag nila sa cellphone ni Elsa ay hindi sinasagot. At ang bawat tanong nila kay Stephen ay may kasamang kaba na hindi nila maipaliwanag. Ito ang simula ng pagguho ng lahat ng plano ni Stephen Wisenhunt. Lumipas ang ilang araw, pero wala pa ring Elsa Castillo na nagpapakita. Noong Setyembre 29, may mga residente sa Laguna na nakakita ng mga kahina-hinalang bag sa tabing daan. Nang buksan ito ng mga otoridad, doon na lumantad ang katotohanan. Natagpuan ang mga bahagi ng katawan ng isang babae. Dahil sa suot na alahas at fingerprints, mabilis na kinumpirma ng NBI na ito nga si Elsa Castillo. Nang makarating ang balita sa Blair House, lalong naging mailap si Stephen. Pero ang driver niyang si Demi Ravelo ay hindi na kinaya ang konsensya. Noong dinala sila sa opisina ng NBI para tanungin, doon na bumigay si Demi. Isinalaysay niya ang bawat detalye mula sa sigawan noong Mayo 2 hanggang sa paglilinis nila ng dugo sa banyo at ang pagtatapon nila ng mga lab sa Laguna.
Dahil sa pag-amin ni Demi, wala nang takas si Stephen. Sinubukang lumaban ni Stephen sa korte. Sinabi niyang self-defense lang daw ang nangyari. Pero hindi naniwala ang mga judge. Paano magiging self-defense ang pag-chop-chop sa katawan ng isang tao? Sa huli, napatunayan na si Stephen Weisenhunt ang pumatay kay Elsa Castillo. Nahatulan siya ng reclusion perpetua o habambuhay na pagkabilanggo. Ang kasong ito ang naging mitya para mas lalong maging strikto ang mga subdivision sa pagbabantay at nagsilbing paalala na kahit gaano mo pa kalinis itago ang isang krimen, ang katotohanan ay laging makakahanap ng paraan para lumabas. Hanggang ngayon, kapag binabanggit ang Blair House, hindi maiwasang maalala ang gabing iyon noong 1999, ang gabi kung kailan ang isang tahimik na tahanan ay naging saksi sa isa sa pinakabrutal na krimen sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang aral sa trahedya ni Elsa Castillo ay simple lang. Ang karahasan ay walang pinipiling lugar, mayaman man o mahirap. Ipinapakita ng kasong ito na kahit anong tindi ng pagtatago at kahit gaano pa karaming bleach ang gamitin mo para burahin ang ebidensya, laging makakahanap ng paraan ang katotohanan para lumabas. Maging sa tulong man ng siyensya o ng usig ng konsensya. Kaya naman, laging pakinggan ang inyong kutob at huwag baliwalain ang mga maliliit na senyales dahil sa huli, ang pagiging maingat at mapagmatsyag ang tanging proteksyon natin laban sa panganib na minsan ay nasa loob na pala ng sarili nating tahanan. Ano ang inyong saloobin sa kasong ito? Mag-comment down below lang at huwag mo ring kalimutang mag-like at mag-subscribe para makagawa pa tayo ng marami pang kwento tulad nito.